Doc Honey, tama po no, you're saying na talagang mas tumindi ang bullying because din sa social media. Malaki po ang epekto talaga nito, social media and technology. Yes, Mm. very, very, very pinakamalaking ano yung social media, ang impact sa emotional and social well-being ng tao. Mm. Mm. Malaki, Oo. malaki talaga. Doc, base po sa observations ninyo, yung mga edad ng mga batang bully, nasa anong edad po yan? Para lang sa kapakanan ng mga magulang na nakikinig po sa atin ngayon, para at least aware sila. Anong mga edad kadalasan parang nagiging bully ang isang bata? Ay naku, mga bata ngayon kahit 7 years old nambu-bully na. As young as 7? Opo. Yes, yes, na-observe na namin 'yan. Kaya ibig sabihin parang para bang malaganap na talaga ang bullying, so apektuhan na halos lahat ng edad 'no, So sa lahat. ngayon po na inaaral pa rin ito no ng Department of Education, ng ating Mm. gobyerno kung paano nga tutugunan itong laganap na problema po natin ngayon sa pambubuli sa mga eskwelahan. Bilang mga magulang sa loob ng tahanan, ano pong pupwedeng gawin ng mga magulang para lang Oo, masiguro na yung anak nila ay hindi nabubuli at hindi nambubuli? tama. Unang-una meron kasi tayong Anti-Bullying Act, nakasali ako dun sa pag-define nun pero hindi ko alam kung naging law na siya. I think naging law, Anti-Bullying Law. Ibig sabihin nun pinaliwanag na sa mga eskuwelahan ano ba yung bullying at papaano ninyo ititigil. Unang-una, ah, ano niyo, responsibility ninyo makita yon na nangyayari kasi inexplain na namin yun sa act yun eh. Ewan ko kung paano naging law, pero act becomes a law, di ba? So talagang nangyayari yan at huwag niyong ipikit ang mga mata ninyo kasi dapat sinabi na sa inyo kung ano yung bullying, tignan ninyo, tapos gawa ninyo ng paraan sa eskwelahan. Magagawa ng paraan yan, mga teachers, bigyan sila ng awareness, tapos meron silang system kung paano ibigay yung consequence, no? Palagi mo nang bubuli, siguro patawag doon, tapos kausapin, or marami mga systems na ginagawa na sila. Ewan ko kung ilang eskwela gumagawa nun, mga iba gumagawa na. Sa bahay naman, number one, importanteng, huwag mambubuli yung parent. Kasi yung parent kahit na anong gawin niya, siya yung role model ng unang-unang role model, unang-unang teacher ng bata Mm. na naa-absorb ng bata kahit walang sinasabi, kahit hindi sinasabi ng parent na gayahin niyo 'to. Basta ginagawa ng parent, ang batang-batang bata pa, ma-absorb niya yun 100%. Mm. Hindi mo kailangang sabihin. Yun, Yung talagang ginagawa no, yung sinasabi po nila na mindful parenting na dapat gawin ng mga yes. magulang. Yun, mindful parenting, yun ang aming sinusulong sa MLAC Institute, yung aking institute, no? Mindfulness, Love, and Compassion Institute. Mindful parenting example. Example ng nangyayari para hindi maging mangyari. No? Play mo yung nanay galing sa trabaho or kung ano man, umuwi siya, dami niya nakagalit niya yung kasama niya sa trabaho, tapos ang traffic, di galit na galit siya, pagod tsaka galit na galit siya. Umuwi siya. Ngayon yung anak may ginawa lang na maliit na bagay, natapon yung iniinom or nabasag, magagalit na galit yung nanay. Talagang lahat ng galit niya sinabi niya. Yun ang example ng hindi mindful parenting. Kasi sa mindful parenting, hindi tayo nagre-react. Ang tinatawag na re-respond. Anong diferensya nun? Yung react, di meron kang galit, nasa loob mo, ay, tapos may ginawa, emotion, action. Galit, action. Galit, sigaw. Galit, palo. Ganon, no? Pero pag mindful parenting, mindful, kaya ibig sabihin, galit ako ngayon. Own mo, teka muna, galit ako ngayon, sandali, hindi muna ako makikipag-ano sa anak ko. Aaminin ko na may galit ako sa loob para hindi ko siya ibuhos sa anak ko. Mindful parenting is pagdating ko, pause muna. Titingnan ko ano bang sitwasyon ng katawan ko. Punta muna ako sa banyo, subukan maghugas ng kamay para magkaroon ng konting pause. Tapos pag naka-pause ka na yung mga emotion mo, alam mo na nandoon, na-own mo na siya, tapos makikiraak ka, ano ka na sa bata nang hindi mo binubuhos yung sarili mong emotion na nandun na bago gawin ng bata yung behavior. Akala ng nanay, yung behavior ang cause ng galit niya. Hindi. 90% ng galit niya ay galit na nasa loob na niya, 10% lang yung galit na galing sa behavior ng bata. It's so important to know that eh. Kung makasusulong lang natin yung sa parenting,
Kasi ang aming parenting is nation building. Kung susulong lang natin paano maging mindful parent, napakalaking bagay yun para maalis natin ng abuso or bullying in the Oo. home.